Good day everyone, welcome to our class in Mechanics of Deformable Bodies MEC 314. So for today, we are going to discuss shear and moment in beams. But this time, we'll focus more on example. So for example number 1, we have here a simply supported beam which have point loads na 10 kilonewton and 20 kilonewton. So the length of the beam is 6 meters. So, paano ba natin sinusolve ang shear and moments sa beams? So, the first step is kailangan muna natin mag-compute ng reactions. So, madali lang naman ang pag-compute ng reaction, di ba, ng beam since mechanics pa lang na pag-aralan na natin yan. So, here, let's start by taking summation moment at A is equal to 0 clockwise as positive. So, we have 0 is equal to 10 multiplied by its moment arm na 2 plus 20 multiplied by its moment arm na 5 and then minus R sub B, reaction at B, multiplied by its moment arm na 6. So, from here, we could solve R sub B is equal to 20 kilonewton. And then next, solving naman natin yung reaction sa A. So, masasagot natin yan by taking summation of moment at B is equal to 0 counterclockwise as positive. So, we have 0 is equal to 20 multiplied by its moment arm na 1 plus 10 multiplied by its moment arm na 4 and then minus R sub A, so this should be R sub A multiplied by its moment arm na 6. So we have R sub A is equal to 10 kilonewton. So ngayon, meron na tayong reaction sa A, meron na din tayong reaction sa B. So ang kailangan lang natin gawin is mag-draw tayo ng perpendicular line dito sa ating beam. So saan ba tayo nagdo-drawing? So dun sa ating reaction at kung saan merong nagkakaroon na discontinuity dun sa ating loading. So dito sa 10, sa point A, sulat tayo dyan. Sa 10, drawing din tayo ng line. Sa baba ng 20, isa uli. And then, sa point B, isang line uli. So, paano ba tayo nagdo-drawing ng shear diagram? O, di ba, na-discuss natin to class na kapag ka point load yung ating given, ito tayo point load. Yun yung type ng load natin. Ito siya. So, ang shear natin ay magiging uniformly distributed. So, umpisa na natin dito sa ating shear diagram. So, dito class, ano ba yung unang load natin? So, that is 10 kilonewton. Yung ating 10 kilonewton ay pataas. Tama ba? So, magdodrawing lang tayo dyan ng 10. And then, mula dito sa A, pupunta tayo papunta dito sa 10 kilonewton. Meron bang load? Wala, di ba? So, pupunta lang tayo, diretso lang. Ngayon, pagdating sa point na to, bababa tayo ng 10 kilonewton kasi pababa itong 10 kilonewton na ito, diba? So, magiging 10 minus 10, that is 0. So, mula dito, papunta dyan, meron ba tayong load? Wala. So, ang kailangan lang natin gawin ay mag-drawing uli ng horizontal line. Pagdating natin dito class, meron tayo ulit na pababa na 20 kilonewton. So, anong gagawin natin? Magdo-drawing lang tayo ulit ng pababa na line. So, that corresponds to 20 kilonewton. Negative. And then, mula sa point na to, papunta sa point B, meron ba tayong load? Wala. So, ang kailangan lang natin gawin ay mag-drawing ulit ng horizontal line. Ngayon, sa point B, ano ba yung pumasok dito na load natin? So, that is 20 kilonewton. Pataas siya. So, negative 20 plus 20 kilonewton, that is 0. So, nakapag-drawing na tayo, class, ng ating shear diagram. So, dito, class, sinyadan lang natin. So, next, pagkayari nating ma-drawing yung ating shear diagram, syempre, ang susunod is yung moment diagram.
Ngayon, pag nag-drawing tayo ng moment diagram, ang magiging basis natin is itong sa shear. Ngayon, mapapansin nyo class, meron tayong dalawang uniformly distributed na load, right? So, kung ang shear natin ay uniformly distributed load, so pag nag-drawing tayo ng moment diagram, yon ay uniformly varying load. So, pa-triangle. So, ngayon class, itong ating unang shear, so we have 10 multiplied by 2. Kasi pag nag-drawing tayo class ng moment, is yun lang yung area ng ating shear. So, ano ba yung area ng rectangle na to? Diba 10 multiplied by 2? So, that is 20. Ngayon, ang tanong, saan ka ba magda-drawing? Pataas ba dito o pababa? Ngayon, class, itong shear natin ay positive. Tama ba? Kasi nandito siya sa taas eh. Since positive yan, ang drawing natin ay pataas. So, ngayon, nakapag-drawing na tayo dito. Mahalaga lang na isusulat natin yung area na na-solve natin. Kasi, ito yung magiging basis natin para dun sa susunod. So, dito class, meron bang pagbabago? Meron ba tayong mako-compute dito na area? Di ba wala? So, dito tayo pupunta sa negative 20. So, since wala yan, drawing lang tayo class dyan ng horizontal line. And then, mula dito class, so, kukunin lang ulit natin yung area na to. Negative 20 multiplied by 1, so that is 20. Ngayon class, ito ay nasa baba. Ibig sabihin lang, negative siya. So, ang kailangan natin gawin is i-minus yung area na to dito sa pinanggalingan natin na 20. So, 20 minus negative 20 minus 20, I mean, so that is 0. So, nag-0 na din yung ating moment. And then, lagyan lang natin siya na shade. So, yun na. Ang sagot natin dito. Kapag class, nag-drawing tayo ng shear and moment diagram for example number 1, ito yung magiging itsura niya. So, next. For example number 2. So, dito naman sa example number 2 natin, meron tayo ulit simply supported na beam. But this time, we have a uniformly distributed load na 10 kN per meter. And again, the length of our beam is 6 meter. So, para sa unang step, kailangan natin ulit mag-solve ng reaction. So, dito class, taking summation moment at A is equal to 0 clockwise as positive. So, we have 10 multiplied by 6 multiplied by its moment arm na 3. Since, siguro, alam niyo naman na to, that the centroid ng ating rectangle ay dun sa gitna. So, ang magiging moment arm niya is 3 meters. Minus R sub B multiplied by its moment arm na 6. So, we have R sub B is equal to 30 kN. So, next, let's solve for the reaction at A. So, taking summation of moment at B is equal to 0 counterclockwise as positive. So, we have 0 is equal to 10 multiplied by 6 multiplied by 3 minus R sub A multiplied by its moment arm na 6. So, that is also 30 kN. So, again, drawing na tayo ng ating shear and moment diagram. So, kailangan lang natin mag-extend ulit ng mga lines. So, dito class, mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng line dito sa point A, sa point B, and isang line sa centroid ng given natin na load. So, lagi nyo tatandaan class na mag-drawing kayo ng perpendicular line dun sa ating beam kung saan nakapwesto yung centroid ng given na uniformly distributed load or uniformly varying load. So, for this one, since uniformly distributed load lang to, so sa gitna. So, here class, ang given sa atin ay na type ng load ay uniformly distributed. So, pag nag-drawing tayo ng shear, 1 degree higher, so that will be ganito, pa-triangle. So, tingnan natin, paano natin siya madodrawing. So, gawa lang tayo ng line para sa shear. So, yung taas na to is positive, and then yung baba dito is negative. So, dito class, drawing muna natin kaagad yung ating reaction sa A. So, that is 30 kN. And then,
ano yung susunod na gagawin natin? Ito ay pababa, 'di ba? Tinutulak nila to pababa. So, ang mangyayari is, pababa din yung ito-drawing natin na shear. So, ilan yun? So, that is 10 multiplied by 6 minus 30. So, dito class, yung 10 multiplied by 6 natin, that is negative since pababa siya. And then, saan tayo manggagaling? Dito sa 30. So, 30 minus 60, so that is negative 30. And then, mula dito, ang pumasok ulit na load is itong pataas na 30 kilonewton. So, that is negative 30 plus 30. So, that is 0. So, ito na yung ating shear diagram. So, next naman class is mag-drawing na tayo ng moment. Ngayon, ito na yung ating shear. So, yung moment natin, plus 1 degree. So, ang mangyayari na sa kanya is pa-slope, right? So, paano ba nagdo-drawing nun? So, lagi nyo lang tatandaan class, pag nagdo-drawing tayo ng moment diagram, kapag ka ang ating shear diagram ay increasing, so ang drawing natin sa moment is pa ganito. Ngayon, kapag ka naman yung ating shear diagram is decreasing, so, pa ganyan. Okay? So, tingnan natin yung ating shear diagram. Ito ba ay pataas o pababa? So, mula sa 30, papunta sa negative 30, that is decreasing shear. So, kapag ka decreasing yung ating shear, ang ating moment diagram ay pa ganito. Okay? So, yun siya. So, that is 45. So, saan ba natin nakuha yung 45? So, that is 30 multiplied by 3. So, that is 90 divided by 2. That is 45. So, area nitong triangle na to, class. 1/2 BH. 1/2 multiplied by base. Ang base niya ay 3 meters. And then, ang height niya ay 30. So, that is 45. Ngayon, mula dito, compute naman natin to class tong baba, diba? So, negative 30 multiplied by 3, so that is negative 90 divided by 2, so that is negative 45. So, 45 minus 45, that is 0. So, for this particular beam, ang shear and moment diagram natin is this one. So, next, we have here example number 3. So, for example number 3, given na yung ating reaction. So, this is a overhanging beam. Kung saan, ang reaction natin sa point B is 40 kN, ang reaction natin sa C is 90 kN, and at point D, meron tayong point load na 50 kN. So, meron na tayong ang reaction, so diretso na tayo sa pagdodrawing ng ating shear and moment diagram. So, again, para makapag-drawing tayo, mag-drawing lang tayo ng perpendicular line sa point A, sa point B, sa point C, and point D. So, doon tayo nagdo-drawing dahil doon nagkakaroon ng discontinuity sa ating loads. So, dito class, from A to B, meron ba tayo class na load from A to B? Wala, diba? So, saan tayo mag-i-start? Dito na sa point B. So, sa point B natin, meron tayong pababa na 40 kN. So, ang gagawin natin is magdodrawing tayo class ng pababa na 40. And then, from B to C, meron ba tayong load? Wala. So, ang gagawin lang natin is magdodraw lang tayo ng horizontal line. Ngayon, pagdating natin sa point C, so meron tayo class na reaction na 90 kN at yon ay pataas. So, ang gagawin natin is negative 40 plus 90 kN. So, that is 50 kN. Ngayon, from point C to D, meron ba tayong load? Wala. Kaya, pa-horizontal lang siya ulit. And then, pagdating natin sa point D, so ito class 50 pa rin to. Ngayon, meron tayong 50 dito sa point D natin na pababa. So, that is 50 minus 50. So, ang mangyayari class ay magsi-0 tayo. So, ito na yung ating shear diagram for this beam. So, next is to draw the moment diagram. Ngayon class, dun sa pagdodraw natin ng moment diagram, so, di ba ito ay pababa? So, kapag uniformly distributed tayo, tapos nasa baba siya, since negative to, diba? So, ang magiging moment natin ay
pa-triangle, isang slope lang. So, yun ay pababa. So, we have negative 40 multiplied by 5 divided by 2. So, that is negative 200. So, area lang nito, class. Negative 40 times 5. Area na rectangle. So, negative 200. So, next naman, meron dito tayo sa taas na shear diagram. So, area lang ulit nito. So, area ng rectangle, 50 multiplied by 4, that is 200. So, slope lang siya ulit na plus 1, inclined lang siya, since ito ay uniformly distributed. So, that will give us a 0 moment here. So, for this particular beam, ito na yung ating shear and moment diagram using area methods. Okay? So, last example siguro to. Example number 4. So, this is example number 4. So, ito class, nasa module natin itong example number 4 natin. Pero i-discuss pa rin natin. Ang unang step pa rin ay mag-compute tayo ng reaction. So, dito class, taking summation moment at D is equal to 0. So, we have, ito, para sa ating triangular load or uniformly varying load. So, area na to class, 15 multiplied by 1.5 divided by 2. So, ito siya. Multiplied by its moment arm na 2.4. So, saan ba galing yung 2.4? So, dito siya class galing. So, we have 0.8 plus 1.1. So, di ba pagka sa centroid ng triangle, dito yan, 1/3 mula dito sa may pinakamataas na point. So, 1/3 ng 1.5, ilan yun? That is 1/2 plus 1.1 plus 0.8. So, siya ay 2.4. So, ang moment arm dito sa ating uniformly varying load ay ilan? 2.4. Okay? So, 1/3 ng 1.5 plus 1.1 plus 0.8. Okay? So, next, plus 30 kN multiplied by 0.8. So, minus tayo ng R sub A, that is 3.4 kasi 1.5 plus 1.1 plus 0.8. So, that is 3.4. So, dito class, nilipat na lang kaagad yung R sub A. Okay? So, we have R sub A is equal to 15 kN. So, next naman, let's compute the reaction at point D. So, taking summation of moment at A, clockwise as positive. So, we have, again, area nitong ating uniformly varying load. So, that is 1.5 multiplied by 15 divided by 2. 1/2 BH yun class ha, area lang ng triangle, multiplied by 1. So, saan galing class yung 1? Since dito tayo maggagaling, so 2/3 ng 1.5. So, ilan ba yung 2/3 ng ating 1.5? So, that is 1. Okay? 1 meter. So, next. Sana wala nang nalilito doon class ha. Diba ang centroid ng triangle is 1/3 mula dito sa mataas at 2/3 naman mula dito sa mababa. Okay? So, next, dito na tayo sa ating 30 kN. 30 multiplied by its moment arm. Ilan siya mula sa A? So, that is 1.5 plus 1.1. So, yun ay 2.6. So, solving R sub D. So, again, yung R sub D natin class ay nilipat na lang divided by its total length na 3.4. So, that will give us R sub D equal to 26.25 kN. Ngayon class, kung hindi kayo sure dun sa na-compute nyo ng mga reaction, pwede kayong mag-check kung equal ba yung ating mga loads pababa and then itong mga reaction natin na pataas. Okay, so R sub A plus R sub D is equal to area ng ating uniformly varying load 1.5 multiplied by 15 divided by 2, area ng triangle, plus 30. So, ang reaction natin sa A ay 15. Sa R sub D, 26.25 is equal to 41.25. So, pag pinag-add yan, 41.25 equal sila. So, okay. Ibig sabihin, tama yung na-compute mo na reaction.
So, meron tayong mga reaction, pwede na tayong mag-move sa pag-draw ng ating shear and moment diagram. So, dito class, ang unang step ulit dito is mag-draw tayo ng perpendicular line kung saan nagkakaroon ng changes dun sa ating mga loadings. So, for this one class, hindi na tayo nag-drawing ng ating perpendicular line dito sa ating centroid ng ating uniformly varying load since uniformly varying load nga siya. Okay? So, kapag ka uniformly distributed, pwede kayong mag-drawing ng perpendicular line dun sa ating centroid. So, kadalasan kasi doon nagkakaroon ng changes dun sa ating shear. Sa centroid kapag ka uniformly distributed. Okay? So, again, dito na tayo sa shear. So, we have 15 kilonewton, pataas yan. So, drawing ka lang ng line na 15. And then, ano yung area na to? So, that is 15 multiplied by 1.5 divided by 2. So, that is 11.25. So, ito class ay pababa, 'di ba? So, saan tayo manggagaling? 'Di ba sa 15? So, 15 minus 11.25. So, that is 3.75. So, positive pa rin tayo. Kaya dito pa rin sa taas. Ngayon, class, mapapansin nyo, nakaslope na to. Ngayon, paano natin nasabi na ang slope niya ay paganyan, pasad pace? Kasi, pansinin nyo ha, pag nag-draw tayo class ng shear diagram natin, at ang load natin ay, ano to? Increasing. Tama ba? So, ang load natin ay increasing, ang pag-drawing natin ng shear ay paganito. Okay? Concave downward. So, paganon siya. Okay? So, mula sa point B, papunta sa point C, meron ba tayo ulit load? Wala. So, horizontal line lang siya. Pagdating natin sa point C, meron pumasok na 30 kilonewton. So, ang gagawin lang natin, 3.75 minus 30 kilonewton. So, that is negative 26.25. So, since point load lang siya, so, drawing lang tayo ng vertical line lang dyan. Negative 26.25. From point C to D, meron ba tayong load? Wala. So, horizontal line lang yan. Ngayon, class, pagdating natin sa point D, meron tayong reaction na 26.25. So, ang mangyayari, negative 26.25 plus yung reaction natin na 26.25. So, ang shear natin ay 0. Nag-0 na siya. Okay? So, meron na tayong shear. So, next naman, dito na tayo sa ating moment diagram. Ngayon, class, pag nag-draw tayo ng moment diagram, naku po, paano na yung area nitong nakaslope, right? Okay, so bago natin intindihin class yung area, alamin muna natin kung ano ba yung slope natin. Concave upward ba siya o concave downward? So, pansinin nyo, dito tayo sa shear ha. So, ang shear natin ay pataas ba, pababa? So, pababa. Ibig sabihin, decreasing yung ating shear. So, pag nag-drawing tayo ng moment diagram, siya ay concave downward. So, ito nga yun, concave downward siya. So, alam na natin na concave downward siya. Ngayon, paano nga po yung area? So, dito class, sa pag-compute ng area kapag ka nakaslope na, ang gagamitin natin ay area ng parabola. Okay? So, using the equations of the parabola, ito, shortcut binigay ko sa inyo ha. Ito yung area ng ating parabola. Pagka itong shaded na cyan, so we will be using 2/3 base times height. Kapag ka ang ating given na diagram is this one, considering itong kulay gray, so, ang magiging area niya is 1/3 base times height. So, ngayon class, balik tayo dito sa ating shear diagram. So, dito class, ano ba yung ating parabola? Ito ba ay cyan or ito ba ay kulay gray? So, dito class, yun ay sabihin niyo sa akin, ma'am, kulay gray po ito. Pero, ang titingnan nyo, class, ito ha, itong slope natin. So, our slope is this one.
naka-concave downward siya. So, we'll be using itong cyan na area. So, that is 2/3 base times height. Ngayong class, ito pa isang tanong. Ano yung base natin, ma'am? Madali lang yun, 1.5. Ma'am, ano po yung height? So, dito ba, ito bang 15? 15 ba yung gagamitin natin? Hindi po. Ang gagamitin natin na height ay ilales pa natin itong 3.75. So, hahatiin natin ito, class. Magiging nakaslope siya and then okay. So, dito, class, hinati na natin itong shear diagram natin dito from A to B. So, hinati natin siya sa isang parabolic at isang rectangular na area. So, dito, class, sabi ko nga, ang gagamitin natin is ito. 2/3 base times height. So, we have 2/3 multiplied by its base na 1.5. Ito yung base niya. 1.5 yan, diba? O, ngayon, yung height. Ilan yung height? So, that will be 15 minus 3.75. So, pag kinompute natin yung class, ang makukuha nating area para dito sa parabolic na to is 11.25. Plus, syempre, i-add din natin tong rectangle. So, area ng rectangle, de 3.75 times 1.5 plus yung 11.25 natin kanina. So, that is 16.875. Ayan siya, 16.875. So, mula sa 16.875, i-add natin to. Tama ba? I-add natin kasi nasa taas pa rin naman siya. So, plus 3.75 multiplied by 1.1. So, that is 21. Okay? Ito na tayo. 21. Okay? So, yun ay 21. So, next. So, we have negative 26.25 multiplied by 0.8. So, yun ay negative 21. So, we have 21 minus 21. So, yun ay 0. Okay? So, ganun, class, ang pag-solve ng shear and moment diagram. So, take note dito, class, sa area natin na to. Okay? So, again, class, para mas maging effective yung ating discussion na ganito, I really encourage each and every one of you na mag-solve. I-try nyo i-compute at mag-drawing. And again, a reminder lang ko lang din sa inyo, kapag meron kayong hindi maintindihan, pwede kayong magtanong. Okay? So, thank you, class. Bye-bye.